saan papunta na naman ito? Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin, pagkatapos mo halimbawa mapagtanong lahat ang mga taong humarap sa'yo, doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas? Hindi ganun yun, baligtad yun eh. So lahat ng pupunta doon, nabanggit ang pangalan eh. Eh dito, hindi. Nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag. Doon ako na... What's up mga kababayan, News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Congressman Marcolita. Sayang ang pondo ng bayan. Sayang ang panahon kung puro laro na lamang ang nangyayari sa hearing. At wala naman pala ka-end goal mga kababayan. Yan ang wika ni Congressman Marcolita dito sa video natin ngayon. Na kung matatandaan yung mga kababayan, sinabi rin ni VP Sara na isang diversional tactics ito upang mapagtakpan ang mga problemang nangyayari sa bansang Pilipinas. Tulad ngayon mga kababayan na nakakasagupa na naman tayo ng malakas na bagyong Christina, no? At marami ng lugar ang binabaha dahil sa palpak na flood control ni Bongit na kanilang ninakaw. Na ano yun mga kababayan, uunahin itong walang kwentang hearing na ito kaysa sa paglingap sa mga ordinaryong mamamayan? Aba, mag-isip-isip kayo doon mga kababayan. Pero bago ang lahat, iwag niyo po sana nakalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga no mga kababayan, lahat po tayo mag-ingat no sapagkat malalakas na bagyo ang paparating sa ating bansa. Lalo pa naman ngayon na walang pakialam ang ating presidente na si Bongbong Marcos sa kung anong nararanasan nating mga sambayanang Pilipino. Natama itong winika ni Congressman Marcolita na mas bibigyan pang highlight itong Sabah Queen na si De Lima para lang pagmukhang masama ang mga Duterte kaysa tulungan ang mga ordinaryong Pilipino. Hay nako, kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Tong, latag lang natin, may kinalaman sa ating Vox Populi. Kasi sa pagpapatuloy ng pagdinig kanina dyan sa Kamara de Representante ng Quadcom, isa sa ina-expect nila na dadalo ay ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero ang dating Pangulong Rodrigo Duterte po ay sumulat sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Martin Delgra, yung dating LTFRB chairperson, sinasabing hindi po makakadalo ang dating Pangulo sa pagdinig ng Quadcom sapagkat meron pong iniindang karamdaman, Kong. Yun po ang balita at mukhang bukod doon, ang nakita ko naman nagsasalita kanina, hindi ko naman napakinggan gaano, ay ang dating Senadora Laila de Lima at ang ilan po mga pulis, aktibong pulis ng ating bansa ngayon, Kong. Bakit naimbita si dating Senadora Laila de Lima? Siguro yun sa kanilang, kasi parang naulinigan ko, yung kanyang binabanggit, yung kampanya laban sa illegal na droga at saka yung extrajudicial killings, alam niyo naman na nasangkot ang kanyang pangalan noong siya po ay DOJ Secretary sa operasyon ng droga sa New Bilibid Prison. Pangalawa, ang binabanggit din po niya yung sa EJK sapagkat noong ang Pangulong Duterte, mayor pa ng Davao City, at Nelson, siya ang nag-imbestiga. Ito po si Senadora Laila de Lima, Kong. At doon ay parang gusto niya patunayan na talagang noon pa man ay nangyayari talaga yung extrajudicial killings. Medyo ako nagdududa na ako. Matagal ko namang in-express na sa ating palatuntunan. Opo. Kung yung ginagawa ng aking mga kasamahan na bumubuo ng Quadcom ay pinapayagan pa ng ating mga batas. Okay. Kung pag-uusapan na yung legality ng kanilang ginagawa, meron akong gustong sabihin sa inyo na isang desisyon ng Korte Suprema na may kinalaman sa sinasabi natin na legal pa kaya o tama pa kaya, nasa hulog pa kaya yung ginagawa ng Quadcom. Okay. Kasi ang nangyayari ngayon, may mga sinasabi silang mga paglabag, EJK, yung tungkol sa droga at other mga illegalities, criminal offenses o kung ano man yan. Ang dapat dito, kung dinidetermine natin na mayroong paglabag sa mga umiiral na batas, dapat siguro tumawag na lang sila ng legislative oversight. Legislative oversight. Kaya na sinasabi natin, ang ipatawag na lang
Okay. yung mga hensya ng gobyerno na may kinalaman para tingnan natin yung pagdidetermine nitong mga bagay na ito. Oho. Hindi siya in aid of legislation. Agree. Kamukha nito, ipatatawag ang sino. Kamukha kanina, halimbawa, kung pinatawag si dating Senador Laila de Lima, ano yung prospective area ng kanyang testimony halimbawa? Tsak ko yun, pabubulaanan niya lahat ng mga naunang paratang sa kanya. Hindi, ano yung Sorry. itatanong mo ba in aid of legislation? Ayun. Ah. Kasi in aid of legislation. Kasi kung wala kang balangkas, kung wala kang iniisip na batas na hirap ka para ito ay maisaayos mo, Aha. bakit mo tinawag Oho. si Dating Senador Laila de dating Lima. Senador Laila de Lima? Kaya mo siya pinatawag, maring makatulong siya Oho. sa batas na iniisip mo na nakaporma na pero hindi mo makumpleto. Di ba? Opo. Pati yung script nila, Congressman Marcoleta, para magmukhang kapani-paniwala, no, para magmukhang masama ang mga Duterte, syempre isama na yung si De Lima, na noon ipasayaw-sayaw sa bilibid, nakikiparte sa mga baadik. Lalo pa naman yung matandang yan, galit na galit sa mga Duterte dahil sila ang nagpakulong sa kanya. Yun ang sinasabi natin. Oo. Kasi kung wala, hindi mo alam kung sino patatawag mo. Oho. Kung wala kang batas na iniisip, na gustong punuin, gustong kumpletuhin. Ngayon, kapag ka meron kang batas na talagang gusto mong makumpleto, Tukoy mo na yan. tukoy na tukoy mo, Yes. alam mo kung sino patatawag mo. Opo. At pag tukoy mo na kung ano yung patatawag mo, alam mo na rin kung itatanong mo. Siyempre po. So ano yung tinanong nila kay dating Senador Laila de Lima? Oho. Well, ako kung hindi ko napanood ng buo yung pahayag niya, pero doon sa kanyang paunang pananalita, parang gusto lang niya patunayan na ang lahat ng paratang sa kanya at mga naunang pahayag sa kanya, laban sa kanya noong panahon na yon, lalo ni Karen Espinosa, ay lahat yun parang hindi totoo. Bakit Wala kailangan katunayan niyang yun. humarap sa Quadcom? Siya ay acquitted naman. Oh, yun na Ano nga po. ano ba yung paliwanag na gusto niyang gawin doon? Mhm. Ibig ba sabihin yung acquittal na nakuha niya mula sa korte ay hindi sapat? Kinakailangan i-validate pa ng Quadcom? Yun ba yun? Oo. Wala akong makitang dahilan kung bakit nandun pa siya. Mhm. Tapos na acquittal di ba? Opo, So, acquittal, ibig sabihin wala kang kasalanan. tama po. O bakit ka harap sa Quadcom? Anong dahilan? Ang iginigit nila doon kong ay eto ay isang katunayan na noong panahon na may drug war ang dating Pangulong Duterte, kahit sino ay pwede nila ipakulong. At saka merong extrajudicial Aside killings. from EJK, Oho. may So, pinapakulong. ano nga yung nag-guide sa atin na batas? Asan ang legislative purpose? Yun nga po. Kasi pwede kang mag-isip ngayon, saan papunta na naman ito? 'Di ba? Opo. Ibig mo ba sabihin, pagkatapos mo halimbawa Grabe, mapagtanong lahat ang mga taong humarap sa iyo, doon ka pa lamang makakaisip ng panukalang batas? Hindi ganun yun, baligtad yun Opo. Hindi ganun yun. Kinakailangan meron ka nang nakaamba, meron ka nang nakabalangkas na panukalang batas Mhm. na gusto mo na lamang na ayusing mabuti sapagkat iniisip mo yung kondisyon na maaring tamaan ng batas mo. Ano ang consequence ng batas ko kapag ito ay naisabatas na? Ayun. Kaya kakailanganin ko yung pakikipag-ugnayan ng mga tao na may kinalaman dito. Mhm. Dahil yung epekto ng batas, yung sirkumstansya, mag-iiba Oho. dahil sa batas ko. Ayun. Para ngayon, pag nalaman ko yung consequence, dito ko na lang dito ko ngayon Mhm. i-redirect ang aking batas. Oho. Kung wala kang ganon, bakit ka tatawag bigla? Oo nga, no? Lalong-lalo na, papatibayan ba nung dating senador na, ako po'y walang kasalanan talaga kaya ako humarap sa iyo. Para saan? Para ano pa? Para yung malinis na pangalan niya, lilinisin pa niya siguro kasi acquitted na nga siya. Sa mga tweet, Oho. hindi siya ganap na malinis no sabihin ng korte Well, na acquitted siya. parang ganun na nangyayari ko kasi kinakailangan pa yung linisin ng Quadcom. Hindi nga, kaya nga sinasabi ko sa iyo, Opo. hindi ko na makita yung direksyon ng Quadcom Mhm. sa ngayon sa ginagawa nila. At kung ipatatawag nila ang dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano naman kaya ang may kukontribute ng dating Pangulo kung sa mga batas, kung may mga batas man na nais silang ilimbag o gawin? Alam mo, binabasa ko rin yung rule ng meron kaming
Opo. Rules of Procedure Governing Investigation in Aid of Legislation. Okay. Ito ay published rules eh. Oho. Merong isang section dyan. Aha. Kung hindi ako nagkakamali, section 13 yata yun. Kapag binasa mo yung second paragraph, sino man kanya ang na-mention na pangalan sa mga pagdinig. Opo. Ayan. Basta kapag ikaw ay na-mention, ikaw ay Nabanggit yung pangalan mo. nabanggit Opo. ang pangalan mo sa mga pagdinig. Mm-mm. At ninanais mong ikaw ay magpaliwanag sapagkat ang karakter mo o kaya yung reputasyon mo ay nasira, makipag-communicate ka. Okay. Makipag-communicate ka sa COMSEC Opo. Aha. para malaman namin kung gusto mong mag-testify. Pwede pala yun. Oho. Kapag alam niya, nabanggit ang pangalan niya, at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay adversely affected. Opo. So lahat ng pupunta doon, nabanggit ang pangalan eh. Dito, hindi. Nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag, doon ako nagtataka. Opo. Tama, no? Ang Tapos mga kriminal pa, mga may record, ang kanila pang pinaniniwalaan o witness. Grabe naman talaga, baliktad na talaga ang mundo. Na ngayon ang binibaby ang mga adik. Kaya naglipa na ang pagpupulburon sa bansang Pilipinas. halimbawa ikaw, Jen, Opo. doon sa pagdinig naman na kung saan nabanggit ang pangalan mo, alam mo namang hearsay. Pwede pala yun. Oho. Kapag alam niya, nabanggit ang pangalan niya, at sa palagay niya yung kanyang reputasyon at karakter ay adversely affected. Opo. So lahat ng pupunta doon, nabanggit ang pangalan eh. Dito, hindi. Nabanggit ba yung pangalan ng mga tinatawag ngayon? Hindi naman eh. Kahit sino na lang ang pinatatawag, doon ako nagtataka. Opo. Ang pinatatawag lang, lahat ng nabanggit sa mga pagpapatawag na pagdinig. Halimbawa din, ikaw nabanggit, o kaya si Nelson. Opo. Sa palagay mo, medyo naapektuhan ang iyong credibility, ang iyong pangalan. Opo. ang karakter mo, o kaya reputasyon mo. Susulat ka ngayon, gusto ko pong Magpaliwanag. mag-testify dyan. Tumistigo. Para siguro linisin mo yung pagkakasabi sa'yo, pagkakabanggit ka. Hindi po ganun eh. Okay. Paano kung iniisip ko halimbawa ikaw, Jen, Opo. doon sa pagdinig naman na kung saan nabanggit ang pangalan mo, alam mo namang hearsay lang. Opo. Alam mong hindi naman na-damage yung pagkatao mo. Ibig sabihin, kahit hindi ka na pumunta. Kasi sinasabi, yun lamang sa palagay nila ay adversely naapektuhan ang kanilang karakter o reputasyon. Kung ang palagay mo naman, hearsay lang naman yan eh. Opo. Pwede hindi mo napuntahan. Nakalagay doon kasi, those whose name has been mentioned have been mentioned, and who feels like their character or reputation were adversely affected. Kung palagi mo hindi ka naman affected, ba't ka pupunta ron? Ang problema ko, inoobliga sa papel ng motion. Hindi nga ganun eh. Nakalagay sa section 13, basahin mo yun eh. Oo. Lahat pinatatawag eh. Oo. In aid of legislation, tama lamang sana sapagkat power yun ng Congress. Yes. Pero merong limitation. Ang sinasabi doon, kaya ka lang tatawag in contemplation of completing a piece of legislation. Kaya kailangan nandun kaagad yun. Kasi nga, kaya mo hindi makumpleto, gusto mong malaman, teka muna, kailangan malaman ko kung ano yung epekto nitong gagawin kong batas na to. Opo. Ito'y para sa ganito. I want to know, ano yung magiging kapakinabangan, ano yung hindi magiging kapakinabangan, anong magiging negative nito. Nako. So, kailangan meron ka ng batas. Kung wala, tatawagin mo sila, parang mali. Mali nga pala yun. Di ba? Hindi, ang nangyayari kasi kung pag nag-motion, Your Honor, na si Jen Subarjag at Nelson Lubaw ay ipatawag dito pag hindi dumalo. Nako, contempt ho kayo. Ini-ignore ninyo, binabaliwala ninyo ang imbitasyon ng Quadcom. Yun po ang nangyayari palagi. Hindi nga ganun eh. Ang ganun Hindi ba? nga ganun. Meron kang Jurisprudence po yan. English lang ito. Medyo pagtyagaan nyo ng intindihin, Nelson. Opo.
a congressional committee in the guise of undertaking a legislative inquiry Okay. cannot assume the functions of a court or jury or conduct an inquest into possible violations of criminal law. Mhm. It cannot act as an ombudsman nor inquire into a justiciable controversy already before a court of justice. For such would mean an encroachment into the exclusive domain of other branches of the government. Ito ay sa kaso ni Lemuel D. Lopez. Ito ay nanggaling sa panulat ng isang sa Philippine Law Journal. Mhm. Ang author ay si Lemuel Lopez. The right to privacy in inquiries in aid of legislation. Philippine Law Journal, Volume 78, 2003, page 194. Mhm. Ang mga journals sa Jen Nelson ay nagagamit ding mga basihan. Okay. Lalong-lalo na ito ay kapag ang journal ay lumabas at pinalabas ng Integrated Bar of the Philippines. Opo. Ibig sabihin ito ay meron ding strength o lakas ng isang batas na pagbabasihan. Yun ang kanya sinasabi, Jen, ano? Sabi pa rito, in Bengson versus Senate Blue Ribbon Committee, it was held that when the speech that called for the inquiry contained no suggestion of contemplated legislation, and it appears the aim of the inquiry was merely to determine whether there was violation of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, a matter more within jurisdiction of court, such inquiry may not be considered to be in aid of legislation. Ibig sabihin, pagka yung material, either privileged speech Opo. o isang resolusyon na ipinasa na wala namang contemplated need for legislation, Mhm. ay kung ito'y tumutukoy lamang, sabi niya, para i-determine na mayroong paglabag sa isang criminal law, halimbawa yung Anti-Graft and Practices Act, Mhm. hindi siya pwedeng maging subject matter ng isang legislative inquiry. Ganito yung sinasabi sa isang decision dyan, ano? Opo.